natanong din natin kasi hindi naman po kaila sa atin na marami na pong mga usapin sa ating bansa na dumaan sa investigation ng Senate, ng House of Representatives, yung pork barrel scam. Ito pong kinasasangkutan na usapin pa rin nitong si Alice Guo at marami pa na mga investigation na ginawa po sa sa Senado at sa Congress na ang nakakapangamba kasi baka dito po sa ginagawang investigation, ang dami na pong mga lumalabas na pangalan, ang dami ng mga sinasabing sangkot sa usapin po na ito, mga kabombo, na nung una sa mga contractors lamang yung naging sentro po nito, pero ngayon nagiging malawak na, di ba? May mga nasasangkot na pong mga DPWH officials, may mga nasasangkot na pong mga congressman, may mga nasasangkot na mga senador. So tayo, nangangamba even yung mga Pilipino na sa dami ng mga ibinulgar sa usapin po na ito, baka naman may sacrificial lamb na sila lamang po yung mapapanagot, but then yung mga taong sabi nga natin, mas malaki yung naging partisipasyon, maprotektahan dahil na rin po sa kanilang mga posisyon. So narito pa yung bahagi ng pahayag ni Attorney Edward Chico. Well, historically, kadalasan ganun na nangyayari. May sacrificial lamb, hindi lahat selective. Pero kaya inaasahan natin na maaaring ganyan ang mangyayari. Pero kung sakali manindigan si Pangulong Marcos at hayaan niya na maparusahan ng isang individual, anuman ang kulay or political affiliation, then that would be good kasi malaking bagay sa kanya yan. Pero kung sakasakali na magiging selective at ang pipiliin pa rin nila ay magkaroon lamang ng sacrificial lamb, hindi nakakapagtaka yan because that has always been the rhythm, at least from a historical standpoint. And natanong din po natin kay Attorney Edward, kasi kung mapapansin natin, kahit tayo, alam niyo, kahit nasa sasakyan tayo, kumakain sa restaurant, or even na naglalakad lamang sa kalsada at may mga nakakasalubong na tao, very, ang taas ng emotion kapag ang pinag-uusapan itong flood control projects, diba? Sa social media, ang daming naglalabas ng kanilang mga saloobin, ng kanilang mga komento regarding this matter. Kasi, bukod sa malaking halaga ng pera yung pinag-uusapan, nakakagigil kasi 'di ba? Ano ba yung dahilan ng pagsasakatuparan ng mga flood control projects? 'Di ba? Para po mabigyan ng solusyon yung nararanasan po nating mga pagbaha sa ating bansang Pilipinas. But very ironic mga kabombo, na ang binibigyan ng katugunan ng mga proyektong ito ay yung pagbaha. Pero for the past few years, yung mga problemang kinaharap ng Pilipinas sa iba't ibang dako ng mundo o ng ating bansang Pilipinas sa pagbaha, palala po ng palala kada taon. 'Di ba? Konting ulan lang. Kahit dito sa atin, locally, 'di ba? Na konting ulan lamang, 1-2 oras ng pag-ulan, grabe na yung baha. Sa Maynila, pinapasok na po yung mga gusali na hindi naman po dating pinapasok ng mga tubig kapag umuulan lang. Kapag bumabagyo, malawakang pagbaha yung ating nararanasan, 'di ba? Nakakagalit kasi yung pondo na inilalaan sa mga proyekto po na ito, na kung nagamit po ng tama, siguro hindi man po natin na tuluyang bigyan ng solusyon yung mga pagbaha, kasi mapapansin din naman po natin yung epekto ng climate change. Yung mga pag-ulan, kahit walang bagyo, habaga, talagang malalakas. Pero, sabi nga natin, hindi man natin naiwasan, pero sana nabawasan yung naging epekto kung maayos nga lamang po na naipatupad, naisagawa, naimplementa ito pong mga flood control project sa ating bansang Pilipinas. Ang mas nakakagalit pa nga, yung mas malaking pondo na inilalaan po dito, mga kabombo, ay nakukurakot lamang ng ilang opisyal. Diba kahapon sa hearing ng Kongreso, ng House of Representatives, ipinakita yung ilang mga larawan na yung pera na pinaghahati-hatian ng iilang nakikinabang. Grabe, pwede kang mahiga doon sa lamesa, mga kabombo, parang kutsyon po ng pera. Diba? Tapos marami po tayong mga kababayan na
nalulubog sa baha yung kanilang mga bahay, meron pong mga nawala o nalagas po na buhay dahil po sa mga pagbaha, 'di ba? Kaya yung feeling ng ating mga kababayan, yung mga Pilipino, very hype. So, kapag ang pinag-usapan public opinion, at ito naman po yung bahagi po ng pahayaga at ni Attorney Edward Chico na isa pong law professor at political analyst sa ating bansa. Well, una sa lahat, ang mga tao talaga, reaksyonaryo tayo, reactive tayo. Madali namang magbago yung emosyon natin. Isipin mo, a month ago, lahat sila galit na galit dito sa desisyon ng Korte Suprema. Ang topic, impeachment. Who would have thought after three weeks, limutan na natin yung impeachment. Pag mag-post ka nga sa Facebook ng impeachment, wala nang engagement. And now we're zeroing in on this project. Who knows? Baka sa susunod na linggo, ibang topic na naman. Pero sa bandang uli, alam mo, kung merong may nakinabang dito sa usaping ito, unang-una si Sara Duterte. Dahil kasi noong impeachment, parang lumalabas siya lang yung masamang tao eh. Di ba? Lumalabas parang siya lang yung walang kwentang tao, siya lang yung corrupt with the way she handled allegedly the confidential funds. Ito with all these revelations, parang na-expose niya yung supposed hypocrisy ng Kongreso. So nakinabang siya talaga dito. Sa tingin ko, dahil ang focus dito ngayon sa kila speaker. So, ganun talaga, no? Wala tayong magagawa. Ngayon, gagalingan dapat nila speaker na mag-flip ng narrative. Kasi kahit naman si BBM, isipin mo noong kanyang third zone na pinagmamalaki niya yung flood control projects na yan, 5,500 yan He was even saying magtayo pa siya ng 13 malalaking proyekto related to that. Kaya lang nung natitira na siya, he was able to flip the narrative. And this time, he called for an investigation na wala na yung attention sa kanya. Hindi na siya ang may kasalanan ng flood control project. So, ganyan yung paglalaro talaga sa politika. So, I'm pretty sure malaking bagay ito. Kaya, unang-una, nakinabang dito si BBM because nagkaroon ng deflection ng attention sa kanyang supposedly, kasi siya ang chief executive, dapat siya ang managot dito. And on the other hand, si Sara din ay nakinabang dahil nalimutan na tayong impeachment at lumabas na hindi lang siya ang dapat palang pinagbibintangan, halos lahat pala sila ay kasali.